sa kanilang bahay. Pinaliliguan at pinainom ng langis at tsaa. Itong pasyente natin, ito po, ay more than 40 ka mga albularyo nilapitan nila. Makinig kayo. Huwag kayong magkumpiyansa sa nilapitan ninyo. Bakit na-possess siya sa espiritu ng mga aswang? Lumapit siya sa albularyo na ang demonyo na sa likod niya ay aswang. Uy, naintindihan ninyo? Gikan para ba nito kadar nagpatutume holy water. So ito sinishare ko po, maraming masagasaan natin, maraming nagagalit sa atin. Pero we are a sign of contradiction. We are the salt of the world. Kung hindi natin titindigan yung katotohanan ng ating pananampalataya, maraming katulad niya, mabiktima sa espiritu ng aswang. Uy. Delikado po. Go to your priest. Receive the sacrament. Hindi po aswang ang mag-indwell sa inyo, kundi banal na espiritu. Amen? So ito nangyari sa kanya. Mabait daw siya, yung albularyo na aswang. Hindi daw siya kumakain ng taong buhay. Ang kakainin niya yung patay lamang. Doon sa minteryo. Huwag kayong mag-alala, aswang ako. Pero hindi ko kayong kakainin. Yan ang istorya niya. Ito yung historical background ng pasyente ko na in-exercise natin kahapon. Huwag kayong matakot sa akin. Ang kakainin ko, yung bagong patay doon sa minteryo. So yung mga patay niyo, padalhan niyo ng mga sacramentals. Natatakot yung mga aswang na yan. So, ito po. Marami silang pinupuntahan na lugar. Minsan, habang pupupunta pa lamang sila kasama yung pinsan niya. Dinadala siya sa isa namang albularyo. So, pupunta sila habang nasa daan sila sa kabundukan, bigla na lang tumayo ang kanilang balahibo. Yung balahibo nila, tumayo. Pati na yung buhok nila. Tumayo din. Ikaw na ba yung buhok? Sa'yo na bang buhok tumayo? Pati yung pinsan ko tumayo. Ito po yung naranasan nila. Ito yung historical background nila. No? More than 40 ka mga albularyo nilapitan nila, hindi pa siya gumaling. Dumubli yung kanyang, worse than yung kanyang karamdaman. At dahil sa takot, nagdarasal sila ng Ama namin. At lalo pa kapag madilim ang lugar, nagdaan sila sa madilim na lugar dahil bulubundukin, maraming mga kahoy, bigla lang, tatayo yung kanilang balahibo, pati na yung buhok nila. At kung maliwanag, bababa naman. Bababa yung mga buhok nila. Paglapit nila sa bahay, na kilalang albularyo, may malaking ibon na lumipad at parang sasakmal sa kanila. Sabi ng kanyang pinsan, okay lang yun dahil yung pinsan niya, nagdala niya doon. No? Ayan na. Parang Philippine Airlines. Ang laki ng ibon. No? Lalo pang lumakas ang kanilang pagdarasal. Our Father, Hail Mary. Doon kinamot siya gamit ang dila. So yung albularyo, didilaan ka. Ito yung serious niya. At alam nyo, yung dila niya ay may lalabas na karayom. Di ba? Mga mysterious. Na may karayom na itinusok sa kanya. Sumisigaw ang albularyo. Yung karayom tutusok sa kanyang dila. Ay! Susigaw yung albularyo while nagamot sa kanya. Sumigaw ang albularyo na nakuha na raw ang kanyang sakit at lumipat sa kanyang dila. Okay ka na, sister.
Kaya nga ako sumigaw ay lumipat sa dila ko. Eh pala, during exorcism, lalabas yung dila niya. Ganon. Pinahiga raw siya sa bahay ng albularyo na walang bubong. Walang bubong. Bubong no? Bumbong? Walang ato? Walang ato dahil kita na to ang mga star. No? Maraming nakasabit na sako, magulo ang loob ng bahay niya at tila parang gumagalaw ang bahay. Yan po yung storya niya nung ini-interview sa case officer natin. At ito po, itong taon na siyang may iniindang karamdaman sa ulo, matinding pagkahilo. So ngayon malaki ng improvement sa kanya. Pananakit sa sikmura, tuhod, mga paa. Nagpunta sila sa doktor, ngunit wala pa rin malinaw na findings. Walang diagnosis ang sakit niya. Matinding pagkahilo. Iba-iba ang lumabas na findings. May iniinom siyang mga gamot, ngunit wala pa rin nangyayari. Ganun pa rin ang kanyang naramdaman. Dahil dito, lumapit sila sa humigit kumulang 40 ka mga albularyo. So, sa tuloy, nangyayari sa kanya, napasukan siya sa mga espiritu, sa mga aswang. Uy. At yung aswang, mga demonyo po yun. Sa dami ng kanilang napinuntahan, hindi na nila alam kung alin doon ang may kinalaman sa aswang. Pero, ni-recognize nila na may isa sa mga pumunta nila na pagkilalang aswang. May nagsagawa ng ritual sa sementeryo. Doon sila magsagawa ng ritual sa sementeryo. Nag-aalay sila ng baboy at kambing at ipinahid ang dugo sa mga bintana at pinto ng bahay. Nagka-experience kayo nito? May mga albularyo ring pinainom siya ng langis at mga healing tea. May isa sa mga albularyo nagsabi, aswang ako, pero mabait naman ako. Ayun ang sinasabi ko kanina. Sobrang laki ang nagastos nila. May humingi ng 18,000 pesos. May 10,000 pesos bawat isa. Lalong lumala ang kanyang karamdaman. Natatakot na siya sa sinag ng araw. Aswang talaga, no? Sa tuwing kabilugan ng buwan, maaga silang pumasok sa bahay. Badang na 5:30 pa lang ay kailangang nakasara na ang lahat ng mga bintana at pintuan. Ayaw na rin niyang lumabas ng bahay. Gusto na lamang niyang makulong sa kwarto hanggang sa makita niya ang YouTube channel natin. At nagpasya silang pumunta dito kasama yung kanyang asawa. Mga 7 buwan na siyang 7 months na natin pinaprocess niya. Pero kahapon pa, dahil nung una mga pangalan ng albularyo. Ngayon, 3 na lang na espiritu ang nakapasok sa kanya. At sino ba kayo? In the name of Jesus of Nazareth. Tell me your name. Aswang, 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 aswang. Patuloy mo ng prayer. Aswang, 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 aswang. Well, nag-prepare ako. Lagi na sila aswang, aswang, aswang. Ilan kayo? 2? Ano mo siya? Ilan kayo? 3? Sino kayo? Aswang, 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 aswang. Stilang kakiyaman na inundan sa paglapit ninyo sa mga traditional healers na hindi nyo alam sinong espiritu na sa likod. Di ba? So, pinaprocess natin siya hanggang sa ngayon. Alam nyo, kahapon, grabe yung pagsigaw niya, gumagalaw yung dila niya, lumabas yung dila niya. Dahil, di ba, yung isang albularyo, ginagamot siya sa pamagitan ng dila. No? So, grabe, nitulgin ko niya ang dila.
parang, aswang, 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 aswang. Kahapon, gumalaw yung ulo na, tuloy-tuloy ang pag-iling na halos mahulog siya sa upuan. No? Then I commanded him, tell me your name in the name of Jesus. How many are you? Sumigaw siya, aswang, 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 aswang. So hanggang natapos ako, malapit ako matapos, hindi pa rin siya natapos. Aswang, 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 aswang. Grabe no? And then, I commanded him, in what way do you invade her body? Through food and drink. Kaya pala may pinainom siya na tea, pinainom siya na langis. So, pinipray natin yung about curses through food. May exorcism tayo, specific prayer doon. At nung conscious na siya, sumabay na sa prayer, at naging okay na siya. So, pumuti yung mata niya kahapon. So, mga kapatid na nandito, bakit kayo kinakatikais kanina para yung katotohanan, dun tayo, dapat natin i-embrace ang katotohanan. Kaya nga, nagsagawa tayo ng catechism the whole morning po, from Thursday to Sunday po, dalhin ninyo yung mga anak ninyo, apo ninyo, to receive the grace, to hear the truth of our faith. Yan ang kinakailangan. Ang katotohanan, it enlighten your intellect and strengthen your will. Yung higher faculty mo. Enlighten your intellect and strengthen your will. But when you receive the sacrament of reconciliation, your will and your intellect will be sanctified. Wow. At when you receive the Holy Eucharist, your whole being is nourished, not by the food of the earth, by the food of heaven, from heaven. Amen? So, huwag kayong matakot ha. Sinishare ko lang yung yung actual na, hindi kayo makakita bawal po Walang tayong live. Hindi ko sasabihin mamaya mga kapatid, mag-live tayo. Hello guys, ito yung nasaniban ng aswang. Hindi ma-traumatize yung nasaniban, di ba? Bawal po. Hindi natin i-share. Ano yung doorways? Ang doorways sa mga aswang sa paglapit sa mga kilalang albularyo. Sa pagpunta sa mga banggiitang albularyo. Alam nyo, yung mga albularyo na grabe yung mga power nila. High rank yung mga demonyo sa likod nila. Padre, hindi kami makaabot sa buhol. Nandiyan naman yung parokya ninyo. Hindi ko naman dinala si Kristo. Christ is present everywhere. During the time you attend Mass, yung tinaas ng mga pare, si Kristo po yan. Go to Jesus. And then make a good confession. Lahat tayo, pati ako, kailangan ko yung confession. Kailangan natin ang sacrament of confession. When we consider the sacrament of reconciliation as essential to our spiritual growth, meaning we rely not on our strength, but we rely on God. Amen. Sinabihan ko yung mga pasyente natin, pwede kayo uuwi, balik lang kayo. And then continue the processing. So susunod, itong pasyente natin, sa sunod na buwan na, is-solemn exercise. Every month lang ako mag-solemn exercise sa kanila. Lalo-lalo yung malayo. Hindi po madali yun. Bakit? Yung disposition nila ay kinakailangan, kaya may processing. Dahil maging effective yung exorcism, maging effective yung sacramentals when you are properly disposed. Hindi naman ito magic, di ba? Hindi naman ito, hindi naman magician's Father Darwin. Amen?
So, kasama yung team ay magpa-process sa kanilang disposition. Alam nyo, marami pong nalibre kung nahinog na yung disposition nila. Alam nyo, kung mahinog na, sasamahan namin yung mga hinaharas ng demonyo. At kung mahinog niya yung disposition ninyo, amazing. You will be liberated from the oppression of the evil spirit, from the obsession of the evil spirit, from the infestation of your place, you will be liberated. Or from the possession of the evil spirit. So, hindi lang siya ang na-encounter namin na aswang, marami pa. No? Dahil panay, lapit sa mga albularyo. When you go to albularyo, you curse yourself. Sa mga albularyo na kinig ngayon, lalo-lalo na sa mga albularyo na may kaibigan, imaginary friend. At yung imaginary friend nila, ang mag-dictate sa kanila, ano yung gamot? Ano yung klaseng dahon? Ano yung ugat ng kahoy na gagamitin? Ugat ba na? Gamot? Gamot na. Gamot na. Ugat na. Roots. Ano yung klaseng roots na gagamitin? Dahil may nagdagtar sa kanila na espiritu. Mag-ingat po kayo. Maliban sa natural. Tama. Natural na way of healing. Okay lang yun. Natural gift. Okay lang yun. Pero kung may preternatural spirit sila, divination po yun. At sa mga may kapangyarihan na hindi galing sa Diyos, i-renounce nyo yan dahil kasama yung buong pamilya nyo mag-suffer. Patay na kayo, pero yung apo ninyo, yung anak ninyo, ay nagsasuffer hanggang sa ngayon. So, itong sinasabi natin, it will lead us to liberation and protection. Real protection is in the hand of God. Not in the hand of Father Darwin, but through the sacraments. Amen? So ngayon, tumatawag pa kami ng additional na pare dahil madami kayo, more than 300, almost 300 siguro kayo ngayon. So ngayon, pangalawang punto na isi-share ko, may 10 minutes na lang ako. Ang sinishare ko kahapon, itong sacrament of initiation, una is baptism, pangalawa is confirmation. Kaya sa pamagitan ng sacrament, we receive the grace of God. Ano yung grace ng Panginoon? The divine life of God. We share the divine life of God. Kaya nga, kulang yung araw ko without my fellow priests. No? Sa mga malayo ngayon, go to your priest. Receive the grace of God. Only the priest can give you the sanctifying grace. So every time makakita kayo sa parish priest ninyo, sa parish vicar ninyo, give thanks to them because only that can give you the sanctifying grace. So ang pangatlo is the Eucharist. Ito po. Bigyan ko kayo ng analogy in relation sa tatlong sakramento. Tinatawag sila ng Sacrament of Initiation. Ang tawag sa tatlong ito? Sacrament of Initiation. At ang pangalawa na criteria ng sacrament, 7 sacraments, is Sacrament of Healing, Confession, and Anointing of the Sick. At pangatlo nito is Eucharist. Ang pangatlo na criteria, Sacrament of Initiation, Sacrament of Healing, Sacrament of Commitment. So ano itong tatlong criteria sa sacrament? Una, Sacrament of Initiation. Pangalawa, Sacrament of Healing. Pangatlo is Sacrament of Commitment. So nandito tayo sa Sacrament of Initiation. Ang Sacrament of Healing, Anointing of the Sick, Eucharist, and then Confession. Ang Sacrament of Commitment, Holy Order, Ordination sa Pagkapari, at Marriage, Sacrament of Matrimony. Sacrament of Commitment yan. So dito tayo sa Sacrament of Initiation, Baptism, Confirmation, and Eucharist. Ang analogy nito, ang baptism,